Target tapusin ng mga mambabatas ang Bicameral Conference Committee hearing para sa 2026 National Budget ngayong gabi. Pero may mga gusot pa rin sa pondo ng ilang ahensya. Live mula sa PICC, nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Mayan, posible bang matapos nga ang pagtalakay sa budget ngayong gabi? Yes, Cheryl, yan na talaga yung target ng Kamara at Senado na ito na yung maging huling gabi para sa Bicameral Conference Committee meeting sa pagbabalangkas ng 2026 National Budget. Kanina nga, Cheryl, inabot ng 1:00 ng madaling araw itong Bicam kung saan 20 ahensya ang nailusot na ang kani-kanilang mga budget. Mag-isip-isip sila, matuto sila gumawa ng budget nila. Uminit ang ulo ni Senator Loren Legarda sa ikatlong Bicameral Conference Committee hearing kagabi. Habang tinatalakay ang budget ng Department of Transportation, kinwestiyon ng ilang mambabatas kung bakit walang pondo para sa Mindanao Railway System. Lumalabas, ni wala palang request maging sa orihinal na balangkas ng pondo na National Expenditure Program para sa nasabing proyekto. Bakit hindi linigay sa NEP? Hindi naman trabaho ng senador, ng chairman ng finance, sagutin ang ahensya, bakit wala sa NEP? Why should they submit in the BICAM? Ayaw namin ma-insertion sa BICAM. Kasi dapat kung mahalaga yan, nasa NEP na yan. And then they come to a senator during the plenary, isingit nyo to. Paliwanag ni Senator Win Gatchalian, hindi natuloy ang mutual agreement para sa proyekto. Posibleng naghahanap pa raw ng bagong magpopondo rito. Inirekomenda naman ni Legarda na magkaroon ng monthly oversight committee ang BICAM. Dito mababantayan ng mga mambabatas ang estado ng mga proyekto. Samantala, mainit din ang diskusyon sa sinasabing pork barrel fund ng Senado sa budget. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, may 17.9 billion pesos na pork barrel ang Senado sa 2026 budget. Pero ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, ang pondo na yan ay nirealign para taasan ang subsistence allowance ng uniformed personnel. Banat ni Lacson kay Tino, hindi siya nag-research. Yung sa MPPF, yun yung napunta sa subsistence allowance. So walang force, mag-aral siya ng budget para So either ignorante si Senator Ping or nagmamaang-maangan sa ginawa ng Senado na kinaltas yung budget na para dapat sa government employees para ilagay sa LGU pork ng mga senador. Kaya dapat hands off, huwag galawin yung budget na para sa government employees. No to pork. Itinanggi naman ni Senator Win Gatchalian na may pork barrel ang mga senador sa budget. Wala raw basihan at mali ang mga paratang ni Tino. Sa ngayon, plano raw maratipikahan ang budget bill sa susunod na linggo para mapag-aralan at pirmahan ng Pangulo bago matapos ang taon. Cheryl, pasado 5:00 ngayong hapon, gumulong ng ika-4 na araw ng Bicameral Conference Committee meeting kung saan kinwestiyon ng mga senador yung mga pahabol, mga last minute na mga sulat at request sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na nagpapadagdag ng pondo o kaya pinapaiba yung lamang proyekto ng pondong naaprubahan na sa Bicam level. For example, yung Department of Agriculture na aprobahan na sa Bicam level noong December 13, yung 33 billion pesos na farm-to-market roads na projects nila. And then recently, nagpadala sila ng sulat sa BICAM at pinapabago yung laman na farm-to-market road at coordinates at lokasyon ng nasa halagang 8 billion pesos. Bagay na inangalan ng mga senador, particular ni Senator Loren Legarda. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. Baka maglapitan lahat ng ahensya ngayon, pwede palang magpalit. I have to express my disappointment and exasperation. There has to be some discipline in government. Di ba sa eskwela tayo, pinag-aral tayo, finish or not finish, pass your paper. How can we be a good example to people kung sa BICAM na nagpapalit? Cheryl, 11 ahensya ang nakatakdang isa lang ngayong gabi bago tapusin yung BICAM. Kasama niya na dyan, Cheryl, yung talagang kontrobersyal at contentious na DPWH budget at desisyon kung ibabalik ba o hindi yung tinapyas na 45 billion pesos sa kanilang pondo. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Mayan Los Baños. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.